Guys, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Mayroon lang po akong isi-share. Ibabahagi ko po sa inyo yung nilabas ni Mike Defensor na audio, video call ni Gutesa at ng kanyang asawa. So, sinasabi po dito sa usapan nila na binago yung kanyang affidavit at pinapirmahan sa kanya ng pilit. No? At doon sa bagong affidavit, idinidiin doon si Marcoleta. Kasama na rin si Mike Defensor. At doon nga sa bagong affidavit, sinasabi niya, o sinasabi doon sa affidavit na wala siyang alam sa delivery ng mga maleta kay Romualdez. Ayun. So, hindi na natin patatagalin, pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakipindot muna yung like and subscribe para naman matuwa tayo. Okay? Ito na. Pakinggan po ninyo maigi. Medyo i-blurred ko na lang yung video. Pero malinaw naman yung audio. No? Pakinggan nyo na lang po yung audio. Telepon, lumilipat ba? Hello? Ito ka na? Tulog ka? Ano yung nandiyan sa kwarto? Ha? Nakasama mo siya. Naginig siya, naginig. Tulawag si Kuya. Tinukumas ka na. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na ibigyan ka para may record. Record ka, record namin. Yung tungkol sa pinabig na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ilan ko daw na? Sabi-sabihin? O sabihin mo ano nangyari doon para may record namin. Pinagkala ko ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi matotoo. Na hindi na si Macmillan na pati si Defensor. Yun. Na sinabi nila doon sa statement na pinagakuhan ako ng pira, mamayanan ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa binibili doon sa bahay yung office. Hindi na mo nakalagay doon na ayaw mo dapat naman. At hindi naman ako gumawa ng statement sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang ang Yun ay nasilip doon sa ano ko. Saan ba ito pinakahuli? Hindi nasabi ang partner. Yun na? Na isa yung ila ko na tapos may utang. Hindi ko ng pera ko. Ang haba naman. Sila ko may. Pero yung affidavit mo lang una, nandun ba yun? Wala yung ibang Ay, may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. Kung ginawa ko naman sa'yo noong una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila ilalabas. Bakit naman nila pinabasa? Anong sense nun? Wala po. Ilalagay daw sa komputer para mawala na yung kaso ko. Ano sabi? Nung ayaw mo masahin, anong ginagawa nila sa'yo? Hindi ako masahin ko. Ano niya? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Ayaw maliit na kayo na magugul na sa inyo. Kailangan ng gupot sa amin na. Sa totoo ng Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng
gulo-gulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya ang sabi sa'yo naman na gulo-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka mamaligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Sinabihan ka na lalabasin ko dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ano, sakali, pakantayin mo lang sila doon kung may hiring na po, pakantayin mo lang lang susunod. Bakit talaga sila doon? May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Kailangan mo sa akin. Yeah. Okay. Meron pa yan, may kaduktong pa yan, ano. Pero i-recap lang natin, ano. Nagtanong yung asawa ni Gutesa tungkol sa pinirmahan niyang bagong affidavit. Sabi, sino gumawa nun? Sabi ni Gutesa, sila. No? May mga siningit sila na hindi naman daw totoo. At doon sa bagong affidavit, ididiin nila si Marcoleta kasama pati si Defensor. Kita nyo? Kita nyo yung mga gawaing sindikato. At pinangakuan daw sila, pinangakuan daw si Gutesa ni Marcoleta at ni Defensor siguro na babayaran ng pera. Kita nyo? Yan yung mga gawain ng masasamang loob eh. At doon naman kay Romualdez, sa bagong affidavit, wala na siyang alam. Wala nang alam si Gutesa sa delivery ng mga maleta kay Romualdez. Yun po yung ginawa nila na bagong affidavit at pinapirmahan kay Gutesa na kinunan pa ng video. Binasa daw yun eh. Binasa daw ni Gutesa yung kinunan ng video at pinapirmahan. Wala daw siyang magawa kundi kailangan sumunod doon sa sa mga masasamang loob. Mga bataan po ito ni maaring bataan ni Romualdez yan at bataan din nung pinaka mastermind. Kilala nyo na yon. Tiyak mga pulis ang gumawa nito. So ituloy muna natin. Meron pang sasabihin si Mike Defensor. Telefon. Secretary of it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya kung pwedeng record ninyo. And confidentially, na-send sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat Yon. na hindi natuloy. Yun. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number one, iniba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. Oo. And that number two,
wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Ayun. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez, and nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan. Yun. Siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang. Hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that. Okay. Ito kaya, alam kaya ito ni Lacson. Oh, Lacson. Pulis yan si Lacson Alam nito yung mga ganyang gawain ng sindikato Bakit hindi mo na inimbitahan sa Blue Ribbon Committee? Ha? So parang nagkaroon ng talagang sindikato ito Nagkaroon na ng usapan, wag na natin pabalikin si Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Hayaan mong itago na lang muna natin para manahimik. Alam ni Lacson yan, marahil alam din ito ni Soto. Sila na yung siya na yung Senate President. Si Lacson na yung yung Blue Ribbon Chair nung lumabas si Gutesa di ba? So, alam nila yan. Kaya kasabwat din sila dito. Alam din nila na itatago si Gutesa kasi kapag inimbitahan si Gutesa ng Blue Ribbon Committee at hindi dumalo, ang susunod nun sabpina na. Kung talagang gustong papuntahin si Gutesa, isasabpina na yon ng Blue Ribbon Committee. Wala Nanahimik si Lacson kay Gutesa. Siniraan pa nga sa notaryo, di ba? Siya nakaisip niyan Tapos wala na, hindi na niya inimbitahan. Bigla nang nawala si Gutesa. Ibig sabihin, may plano sana kayo, Lacson, Soto, dyan sa Blue Ribbon. Sa susunod na punta ni Gutesa, meron ng bagong affidavit na ginawa ng mga bataan ng pinaka mastermind at si Tambaloslos. Siya yung nililigtas doon sa bagong affidavit. 'Di ba? Wala na daw alam si Gutesa sa mga delivery ng maleta kay Romualdez. So sinong nagbe-benefit? Si Romualdez sa bagong affidavit ni Gutesa. Kaya may kinalaman si Romualdez sa nagsagawa ng bagong affidavit na yan. At alam ko, hindi pa naman watak-watak ang sindikato nun. Maliban ngayon, alam ko, may basbas din yan ng pinaka mastermind. So ito yung patunay na Lacson. Sagutin mo yan. Total, palagi kang nakapost sa Facebook. Palagi kang nagpapa-interview. Ito pala nangyari, Lacson, kay Gutesa. Pinagawa ng bagong affidavit. Sila gumawa, pinapirma ng bagong affidavit. Tinunan pa ng video. Ano masasabi mo dyan, Lacson? Kaya pala hindi mo na inimbita dahil usapan ng mga sindikato, wag nang pabalikin. So, yan dapat yan. Ididiin pa si Marcoleta. King inan nyo. Mga kupal kayo. So, itong mga gawain na to, ayan siguro yung mga gawain ni Trililing, di ba? Gawain ni Risa Hontiveros. Magagaling kayo sa mga ganyan Mga gawain kontrabida yan Di ba? Yan ang mga gawain nila. Gagawa sila ng affidavit, papipirmahan ng Philip,
Pag hindi pumirma, hindi po pwede. May masamang mangyayari sa'yo. Pati na sa pamilya, ikita nyo. Ganyan yung gawain talaga nung napapanood nating mga pelikula. Yung mga goons. Ganyan ang ginagawa. Tatakutin, guguluhin yung pamilya. Mayroon pang mas matindi ron. Talagang pinapuputokan na. Tinutumba yung pamilya. Sa pelikula, mas matindi yung napapanood natin. Talagang tinutuluyan yung pamilya. Magantihan lang. So, ayan. Medyo nagkaroon ng linaw. At ngayon, tinatago pa rin si Gutesa. Maaring siguro nasa ibang lugar na kasama yung pamilya, pero hindi pa rin siya pwedeng lumabas. Talagang may mangyayari sa kanila pag lumabas sila. So yan yung yan yung sabi ni Mike Defensor na ayaw na niyang mangyari, matulad yung 18 Marines kay Gutesa. Kaya yung 18 Marines, sila na po ang nangangalaga. At alam ko, baka may alam din si Saldico dyan, bataan niya yan eh. Diba? Ang lakas po ng ulan. Sana naririnig niyo pa rin ako. Pero gusto ko lang i-share sa inyo, ibahagi, ito pong 3 vloggers na isasabpina o nasabpina na ba after spreading false claims on Marcos Health. Ito po yung parang report ng ng St. Luke's. Tapos may pangalan ng doktor di ba? Ito daw yung mga nagpakalat, no? Itong 3 vlogger. At ang pangalan po ng 3 vlogger, ito po. The case began on April 15 when PCO's anti-fake news desk endorsed 3 Facebook account, Facebook pala, to the Department of Justice for investigation and possible legal action. Nako po, posibleng makasuhan. Ito, Castro identified them as grades underpal. Susulat na lang natin, no? Grades underpal. Yan po yung pangalan ng Facebook. Regondola Ping. Regondola Ping. And Eloy Burgis. The Queen of Revelation. Ayan. Yan po yung 3 vlogger. Kita nyo naman, no? Nag-post lang. Nag-post lang siguro. Ganun naman talaga eh. Pag nag-viral, hindi mo naman talaga makontrol yan eh. Hindi naman ibig sabihin pinakalat mo. Baka ipinost mo lang, presidente yung topic mo. Natural, maraming magkakaroon ng interest dyan. Presidente yun eh. Kung ang ipopost mo, baka yung mga laos na artista, baka wala na magka-interest. Pero ito, presidente, ka-interest talaga to. Kung wala ka naman talaga, hindi mo naman sinadyang ipakalat yan, pinost mo lang at pumalat. Diba? Hindi siguro kasalanan yun. Ngayon, ito ay isang pananakot na naman sa mga vlogger. Opo. Kasi, hindi po tumitigil yung mga vlogger eh. Ha? Talagang lumalaban sa korupsyon, ini-expose yung mga korupsyon. Hindi po ninyo talaga mapipigilan kaming mga vlogger. Kahit marami na kayong pinasuhan, ayan, na-arrestuhin na naman si Ka Eric at si Banat Bay, may kaso na naman at malakas na talaga ang ulan. So hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye! Woo!